Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Warmar at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang tao at dalawang hayop ang direktang lumipad sa tuktok ng lambak sa susunod na segundo. Sa oras na ito, sa itaas ng lambak, pagkatapos magising si Xiaono at ang iba pa, sila ay nababalisa tulad ng mga langgam sa isang mainit na palayok, tutal kakagising lang nila, bilang isang resulta, ang gulugad ng Han Sanchen ay nawawala. Matagal na silang naghahanap, ngunit wala silang makitang anumang mga pahiwatig. Hindi napigilan ni Lian Hua at hinanap ang mga sundalong hipon at mga general ng alimango sa paligid, bagamat alam din niya na pinakamabuting huwag hanapin ang mga sundalong hipon at general ng alimango sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang hanapin ang kinaroroonan ng Han Sanchen. Ngunit ang resulta ng feedback ay labis na ikinagulat niya, hindi nakita ng mga sundalong hipon at mga general ng alimango na nagbabantay sa pinakalabas na perimeter, kaya, dahil dito, biglang nabalisa ang mga tao sa Lotus. Ang isang malaking buhay na tao ay hindi mawawala ng walang dahilan, tama ba? Ate, bakit mo siya hinahanap? Kung wala siya, wala siya. Si Lu Shen ang unang nagsabi ng walang pakialam. Ang taong ito ay nakagawa ng maraming nakakahiyang bagay, lalo na noong ipinagkanulo niya si Han Sanchen at iba pa kay Ero, at ang pinuno ng pagtataksil na ito ay si Han Sanchen. Si Han Sanchen ay talagang medyo hindi komportable para sa kanya na mabuhay, pagkatapos ng lahat, maaaring parusahan silang dalawa ni Han Sanchen anumang oras. Pero paano kung namatay si Han Sanchen? Kakaibang baka at alipin lang yan, bagamat medyo makapangyarihan ang kakaibang baka, sa huli ay baka lang. Dagdag pa nito, mukhang hindi naman siya yung tipo ng tao na masyadong nagmamalasakit, kaya hindi na siya pinansin. Tungkol sa maliit na alipin, mabuti, siya ay mula sa nayong ito, syempre hindi takot sa kanya si Lu Shen. Sa makatuwid, sa ganitong paraan, magiging mas maganda ang pagtatapos ni Lu Shen, tsaka ate niya yung isa, kahit gaano pa ka-dissatisfy ang ate niya sa kanya, kapatid pa rin niya ito, ano ang gagawin nito sa kanya? Halatang naunawaan ni Ero ang katotohanan ito at nakangiting sinabi, oo nga, hindi naman siya taga nayon, ngunit napunta siya sa gulo dahil sa mga tuntunin ng aming nayon. Noon, wala akong choice kundi ang kumagat ng bala at ibahagi ang saya at kalungkutan sa amin, pero ngayon, lumuwag na ang sitwasyon, at hindi ako tanga, syempre, sinira ko ang relasyon namin sa lalong madaling panahon. Ngayon lang hindi ko alam kung saan sila nagpunta, pero nandito ka pa rin hinahanap-hanap mo sila, kakatawa. Pagkarinig ng mga maaasim na salita na ito, nagalit ng husto si Lian Hua at galit na pinandilatan ang dalawang tao, kayong dalawang asong babae, hindi pa rin kayo tao. Let me ask you, kung wala ng iba, buhay pa ba kayong dalawa dito ngayon? It's just that I'm ungrateful, kakaiba pa rin ang mood ko. Sa pagharap sa pang-aabuso ni Lian Hua, ang mga mukha ni Lu Shen at Ero ay puno ng hinanakit na hindi nila mapabulaanan. Ate, medyo harsh yung sinabi ko, pero totoo din, huwag mo nang isipin yun, kung ikaw yun, mas pinili mong tumakas sa mga oras na ito. Oo ate Lian Hua, kung hindi sabi mo bakit biglang nawala si Han Sanchen, kung may dumating para hulihin siya, bakit hindi tayo hulihin? Tumulong din si Ero. Galit na tinignan ni Xiaono sina Lu Shen at Lu Shen, gusto niyang pabulaanan, ngunit ang mga salita ni Erhu ay napakahirap para sa kanya na sumagot, ito ay isang katotohanan. Ang pagkawala ni Han Sanchen ay sobrang kakaiba na kahit siya ay hindi makahanap ng isang napakamakatwirang paliwanag. Kuya Winnie, kayo ni Mr. Han ang pinaka-close nung mga oras na yon, at base sa cultivation mo, ikaw ang pinakamalakas sa amin, so,
I think you should be the one who best knows what Mr. Han does, Xiao No. Look at the strange cow. Tinatamad siyang magsabi ng kahit ano sa dalawang hamak na ito. Pagkarinig nito, agad na nag-react si Lian Hua, alam niyang si Wei Niu ang malamang sa kanila na nakakaalam kung ano ang nangyari, kaya sabik siyang tumingin kay Wei Niu. Bahagyang natigilan si Wei Niu, malamang hindi niya inaasahan na sa oras na ito, bigla na lang siyang tatanungin. Naisip niya ito at medyo napahiya, actually, hindi ko alam masyado. Oo, ako ang may pinakamataas na antas ng paglilinang, ngunit hindi ko ito itatago sa iyo, dahil sa labanang ito, ako ay may pananagutan para sa higit pang mga bagay, at ang aking pisikal na lakas at enerhiya ay naubos din ng husto, kaya't mabilis akong nagpahinga ng mabuti pagkatapos ng digmaan, nakatulog ako ng husto, kaya. Nang marinig ito, nawalan ng pag-asa sina Lian Hua at Xiao No, ngunit ang ilang mga tao. Tingnan mo, kahit ang kakaibang baka na ito ay hindi alam kung saan siya nagpunta, ayon sa akin, totoo nga na ang kakaibang baka ay pagod, ngunit ang ubod ng problema ay ang ilang mga tao ay nais na tumakas ng tahimik, at hindi sila pumapayag na ipaalam sa amin. Kaya naman nawawala ang mga tao sa sarili nilang paraan. Pagkatapos maranasan ang ating mga nakaraang pakikipag-ugnayan, alam ng lahat na ang kakayahan ni Han Sanchen ay talagang mas malakas kaysa sa ating naisip, kung sinasadya niyang umalis at gumamit ng ilang paglilinang, natural na hindi niya pinansin ang mga multo, natutulog. So, some things are very obvious, ayaw mo lang aminin. Nagalit na naman sina Lian Hua at Xiao No, pero hindi talaga nila alam kung paano pabulaanan. Ate Lian Hua, tignan mo, may cliff sa unahan, mahulog ba si Mr. Han sa bangin? Biglang tanong ni Xiao No. Pagkarinig nito, bahagyang kumunat ang noo ni Lian Hua, sa katunayan, hindi niya naisip ang posibilidad na ito, ngunit agad niyang tinanggihan ang posibilidad na ito sa kanyang sarili. Dahil masyadong mababa ang posibilidad na ito. Una, kitang-kita ang cliff sa harapan namin, liwanag ng araw ngayon, paano nahuhulog ang isang ordinaryong tao ng ganito? Tsaka nagpapahinga din si Han Sanchen nung nagpapahinga sila, posible kayang nakatulog siya tapos tumalikod at nahulog. Sa totoo lang, hindi na 3 taong gulang na bata si Han Sanchen, kaya ito, napakababa ng posibilidad na ito. Tsaka, para umatras ng isang hakbang, kahit na si Han Sanchen ay talagang nahulog sa ganoong nakakatawang paraan, dahil sa antas ng kanyang cultivation, makakaalis siya ng direkta mula sa kinaroroonan niya. Not that bad. So, pwede naman, pero kabalbalan talaga sa bahay ni Lola. Hindi naman, sagot ni Lian Hua. Nagkatinginan sina Lucien at Erhu at hindi nila maiwasang lalong maging nakakatawa. I told you tumakas na siya, pero hindi ka pa rin naniniwala, okay na. Kung mayroon kang lakas ng loob, hanapin mo siya, at natural na humingi tayo ng tawad sa personal. Iyon ay, matapos magsalita ang dalawa ay hindi na nila napigil ang mapangiti ulit pero halos magkasabay ang isang pares ng malalaking kamay na tumapak sa kanilang mga balikat. Did you apologize enough for what you did? You still have to apologize for other things. Bakit, pagkatapos mong mapay ka ng matagal, hindi ka na ba matututong magtuwid? Pagkarinig ng boses na ito ay parang pamilyar ang dalawa kaya hindi napigil ang manigas ang kanilang mga katawan. Sa paghusga mula sa nagulat na mga ekspresyon sa mukha ni Lian Hua at Xiao No, hindi nila maiwasang lalong lumamig. Halatang walang iba ang nasa likod nila kundi si Han Sanchen. Sa bingit ng luha ang dalawa, kahit anong pilit nila, hindi nila akalain na si Han Sanchen ay mahiwagang mawawala at pagkatapos ay muling lilito ng napakabilis. Kung alam mo naman na ganito, sa umpisa pa lang, hindi na sila magsasabi ng ganyang masama, pero ngayon mas mabuti na at nataman na sila. Mr. Han. Nang makita ni Xiao No at Lian Hua si Han Sanchen, tuwang-tuwa silang sumigaw. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at least may konsensya ang dalawang babae, halatang nag-aalala sila sa sarili nila. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang pag-aaksaya ng oras upang iligtas sila. I'm fine, nung nababoard ako, naglakad-lakad ako sa lambak sa ibaba, buti na lang hindi gumala, once na gumala ako, narinig ko talaga ang inner words ng ilang tao. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Awkward na ngumiti sina Lucien at Erhu nang marinig nila ito,
pero halata naman na mas pangit talaga ang mga ngiti nila kaysa sa pag-iyak. Pagkaraan ng mahabang panahon na gawin ito, hindi umalis si Han Sanchen, ngunit naglaro sa ilalim ng bangin, hindi ba nakakahiya na binuksan ng nanay niya ang pinto sa kahihiyan? Bigla siyang nahiya ng sobra. Ha, alam naman talaga namin na gumagala si Mr. Han dahil sa boredom, pero, alam mo naman na kapatid namin siya, kaya kinulit lang namin siya ng konti. Oo nga joke lang, sa kakayahan ni Mr. Han, andito na, walang chance na may mangyari na aksidente. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, ang mga bibig ng dalawang asong ito ay talagang mahirap sa limitasyon, syempre, ang kahihiyan sa kanilang mga mukha ay higit pa sa kung ano ang maaaring ihambing sa sinuman. Nakakagulat na ang mga tao ay maaari pa ring magkwiblang kapag ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Then it seems that I misunderstood you. I thought you want me to die very much. Natapos magsalita si Han Sanchen at lumapit sa dalawang tao. Seeing Han Sanchen appeared so vividly in front of the two of them, bigla na lang silang dalawa nahiya. How could it be possible? Si Mr. Han is so wise and powerful, how could you die? Tama na, napakaraming tao at kabayo ang pinalibutan ng kalaban, at ayos lang kami, at paano mangyayari ngayon? Mr. Han, nagbibiro ka lang. Nang makita ang dalawang tao na nambobola sa kanya, si Han Sanchen ay natahimik ng ilang sandali. Of course, wala talaga siya sa mood makipag-usap ng kalokohan sa dalawang lalaking ito. Okay, alam na alam ko kung ano ang inaalala niyong dalawa. Ayokong makipag-usap sa inyo, at wala akong balak makipagtalo sa inyo kung ano ang tama o mali. Siyempre may nagmamalasakit sa'yo pero hindi ako yon. Bago bumalik sa nayon, ayaw ni Han Sanchen na magkaroon ng anumang bagay sa 2 taong ito, upang hindi magdulot ng anumang gulo. Sila ay mga miyembro ng nayon, kapag sila ay bumalik sa nayon, ang lahat ay maiiwan sa kanilang nayon, at sila ay natural na parusahan ayon sa nararapat. Bagamat kapatid nila si Lian Hua, at nakipag-away siya sa kanya ng tahasan at walang pag-iisip para protektahan sila noon, makikita rin ni Han Sanchen na pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, dapat ay nakita na ni Lian Hua ang 2 tao ngayon, kalikasan. Nang bumalik siya sa nayon upang parusahan ang 2 taong ito, naniwala rin si Han Sanchen na makakagawa siya ng makatuwirang paghatol. Sa makatuwid, ayaw makialam ni Han Sanchen sa parusa sa 2 taong ito. Natapos magsalita si Han Sanchen at may sasabihin sana nang umalangaw-ngaw ang boses ng matandang pagong. Damn, hindi ba Niyo ang lalaking ito? Pagkaraang makaahon, upang maiwasang matakot ng nahihilo at matandang pagong ang 2 aliping babae, pinaalis ni Han Sanchen ang 2 tao at naging 2 sinag ng liwanag upang itago sa kanyang katawan. Nang marinig nila ang boses ng matandang pagong, gaya ng inaasahan, sina Xiaono at Lian Hua ay parehong subconsciously naging mapagbantay. Nang makita ni Han Sanchen na tapos na ang pagpupulong, ngumiti siya ng mapait at sinabing, isa ito sa 2 kakaibang hayop na pinasuko ko sa ilalim ng lambak na nagsasalita. If I let them come out, hindi ka matatakot, hindi ka nila sasaktan. Matapos makumpirma na nakahanda na sina Xiaono at Lian Hua, ngumiti si Han Sanchen at kumaway ng kamay. Ang Kay at matandang pagong ay naging 2 sinag ng pula at berdeng ilaw at lumipad palabas, pagkatapos, sila ay lumapag sa lupa at inihayag ang kanilang orihinal na mga hugis. Isang pagong, ngunit ito ay mas pangit at mas nangingibabaw kaysa sa isang pagong, kaya kahit na ang 2 babae ay nakahanda sa pag-iisip, sila ay nabigla kaagad. Medyo nakakatakot talaga ang bagay na ito, at least for girls, nakaka-intimidate talaga. Sa kabaligtaran, ang Kay ay isang paboril na may medyo mabagsik na puso, hindi bababa sa nakaraan, ngunit ang hitsura nito ay ang pinakamahusay sa mga paboril. Sa makatuwid, ito ay napakaganda, hindi lamang ang 2 batang babae ay walang kahit na katiting na takot, ngunit mayroon din silang isang uri ng pagpaparaya. Hindi ko maiwasang yakapin siya at yakapin. Hindi nito maiwasang mapangiti ng mapait si Han Sanchen, tila may mga dahilan talaga para umiral ang ilang katotohanan, kung mas maganda ang hitsura ng isang bagay, mas malamang na makakain ito ng mga tao nang hindi inilalabas ang mga buto nito. Gayunpaman, si Kay ay ganap na ngayong sumuko sa kanya,
at naniniwala rin si Han Sanchen na ang taong ito ay maaaring uminom ng dugo ng pagong ng walang pag-aalinlangan, kaya dapat siyang maging ganap na taos-puso sa kanyang pagsuko. Kung minsan, ang mga mabisyo o marahas na tao o bagay na ito ay mahirap lupigin, o kapag nasakop mo na sila, maaari silang maging tapat sa iyo. Ang dahilan nito ay ang ganitong uri ng mga tao ay talagang sumasamba sa lakas, kaya kapag nasakop mo ito ay magiging ganap na tapat sa iyong lakas. Siyempre, may mabuti at masama, iyon ay, kapag ang iyong lakas ay hindi sapat upang sugpuin siya, maaaring magkaroon din ng panganib. Ngunit tiyak na ang ganitong uri ng tao na sumasamba sa lakas ay talagang walang maraming iniisip, kung ikaw ay sapat na mabuti sa kanya, at kung naiimpluwensyahan mo siya sa panahon na ang iyong lakas ay maaaring sugpuin siya, malamang na siya ay patuloy na susundan ka. Sa makatuwid, para kay Han Sanchen, mas handang tanggapin at lupigin niya ang ilang ganoong mga tao. Panginoon ko, paboril. Hindi napigilan ng kakaibang baka na bamulong pagkatapos lumitaw ang dalawang lalaking ito. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Han Sanchen na sumimangot. Ano ba, magkakilala ba kayong tatlo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!